Ano ba ang naganap ngayong araw sa pagtestigo ni Madriaga? Napaluha ang self-confessed at alleged bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga habang binabasa sa House Committee on Justice ang kanyang supplementary affidavit na nagdulot pa ng pansamantalang paghinto ng pagdinig. Sa kanyang testimonya ay giniit ni Madriaga na ginamit umano siya bilang bank dummy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan dumaan ang malalaking halaga sa mga account na nakapangalan sa kanya. Nagpakita rin siya ng screenshots ng umano'y video conference at ilang litrato para kontrahin ang pahayag ng Vice-Presidente na wala silang personal o profesional na ugnayan. Ayon pa sa kanya, ang confidential funds na naiulat na nagasto sa loob ng 11 araw ay naubos sa hindi higit sa 24 oras. Ibinunyag din niya ang umano'y kasunduan na pagsapit ng 2025, voluntaryong bababa sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kay Duterte at kung hindi, posibleng ikonsidera ang tinawag niyang extraordinary measures. Samantala, pinabulaanan ito ng kampo ng Vice-Presidente. Sa pahayag ng kampo ni VP Sara, tinawag ng kanyang abogado si Attorney Paulo Panelo Jr. si Madriaga bilang weakest link at iginiit na ang kanyang mga alegasyon ay unverifiable at matagal nang na-debunk. Samantala, bago ito i-excuse mula sa proceeding para bumalik sa BJMP, pumirma si Madriaga ng bank secrecy waiver na magbibigay sa komite ng pagkakataong silipin ang bank account na nakalista sa kanyang supplemental affidavit. Ako si Isabel Pechay, nag-uulat para sa Inquirer.